Good day mga viewers! Bali sa video na ito ay papakita ko sa inyo kung anong pwede nyong ilagay dito sa inyong Hi-Capa 2011 Hi-Capa, kahit anong brand dyan, para mas tumibay pa. So, ayan. So, ito na ngayon yung hammer pad. So, ano bang gamit niyan? So, bali dito nilalagay yan sa may likod yan. Ipapatong mo lang. Tapos, syempre, pagka ganun, may protection na yung hammer mo, saka yung hammer housing. Kasi, syempre, mo ha, kapag nakalapat yung hammer niyan, ayan o, meron siyang gap sa loob. So, ano naman, kung may gap sa loob, makakasira ba yun? Sa ngayon, wala. Pero, syempre, in the long run, dun magkakaroon ng diferensya yan. So, ito kasi yun eh. Ayan. So, kung napansin nyo, hindi siya umaabot sa slide, di ba? So, tingin nyo, saan pumapalo yung hammer? So, nandito yan. So, dito pumapalo yung ating hammer. Yan. Dito sa ating hammer housing. So, ito medyo hindi ko pa masyadong nagagamit kasi itong bar na to. Kaya, ayan, konti lang yung kanyang, lubog, yung kanyang dent. Pero kung halimbawa pa-practical shooting kayo, ayun. Sigurado bugbog na yan. Pati rin yung inyong hammer. Ito yung hammer ko, medyo lubog na. Yan. Kung katagalan yan, mas lalalim pa yan. May tendency na dyan mabiyak yung hammer nyo. So, kung magpalit kayo ng steel na hammer, ito naman ang kawawa. Bubugbugin nyo maigi to. So, yon guys. So, kaya ganun ka importante yung hammer pad. So, paano ba ikabit yung hammer pad? So, natanggalin nyo yung screw na nandyan. Okay. Pagkatanggal, okay, lagay nyo si hammer pad. Okay. So, yun. Ayan, ganyan lang yung paglalagay dyan. Okay, tapos kabit nyo na. So, ayan o, kung napapansin nyo, wala na siyang gap dyan. Hindi na siya kasi lapat na yung hammer dun sa hammer pad. Mangyayari, dun na sa hammer pad siya papalo, hindi dun sa mismong hammer housing, di ba? Di hamak na mas matibay yung hammer pad kasi unang-una malapad. Saka aluminum, kaya matibay. Hindi siya mabibiyak, hindi rin siya madudurog. Okay. Ito natin.